Noli Me Tangere, Kabanata 49. Magandang buhay, maligayang panonood dito sa Asignaturang Filipino YouTube channel. Sa araw na ito ay ating tatalakayin ang Kabanata 49 ng Noli Me Tangere. At kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutan i-subscribe ang Asignaturang Filipino YouTube channel at pindutin ang notification bell button nang sa ganon ay updated kayo sa mga bagong aralin na aking i-upload 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. At sa videong ito ay ibabahagi ko ang mga sumusunod na kaalaman. Una, ang mga talas-salitaan. Ito ang mga piling salita at kahulugan at halimbawang pangungusap na matatagpuan sa pangyayari ng kabanata. Pangalawa, ang mga tauhan, mga pangunahing tauhan sa nobela at ang papel na ginampanan nila sa kabanata. Pangatlo, ang mahalagang pangyayari. Ang wastong pagkasunod-sunod ng mga mahalagang pangyayari sa kabanata. Ito na mismo ang buod ng kabanata. Pang-apat, ang mga isyong nangingibabaw. Ang paglalahad ng isyo na nangingibabaw sa kabanata at ang implikasyon nito. At panghuli, mga gabay na tanong. Mga sagot sa gabay na tanong upang higit na maunawaan ang nilalaman ng kabanata. Ngayon ay puntahan natin ang mga talas-salitaan. Unang salita, baybayin. Ibig sabihin, tabing dagat o tabi ng lawa. Halimbawang pangungusap. Napansin ni Ibarra na unti-unti nang lumalayo ang bangka sa baybayin. Pangalawa, naglipana. Ibig sabihin, kumalat. Halimbawang pangungusap. Maraming mga tulisan ang naglipana sa bayan ng San Diego. Pangatlong salita, kabuktutan. Ibig sabihin, katiwalian o taliwas na pamamaraan. Halimbawang pangungusap. Ayon kay Elias, totoong may ginagawang kabuktutan ang mga tulisan, subalit nagdudulot din ito ng kabutihan. Pang-apat, panlunas. Ibig sabihin, solusyon. Halimbawang pangungusap. Hindi dahas ang panlunas sa sakit ng bayan, ang wika ni Crisostomo. At ikalimang salita, tulisan. Ibig sabihin, mga bandido o mga tao na lumalabag sa batas. Halimbawang pangungusap. Si Elias ay kaanib ng mga tulisan. Ngayon naman ay puntahan natin ang mga tauhan sa Kabanata 49. Unang tauhan, si Crisostomo Ibarra, ang kausap ng masinsinan ni Elias sakay ng kanyang bangka sa gitna ng lawa. Si Elias, ang kausap ni Ibarra na nagpapahayag ng kanyang layunin na mapaniwala si Ibarra sa kanyang pakay. At ang mga nabanggit na tauhan, ang Kapitan General, ang Kura at si Kapitan Pablo. Ngayon ay puntahan natin ang buod ng Kabanata 49 ng Noli Me Tangere. Ang pamagat ay tinig ng mga pinag-uusig. Mahalagang pangyayari. Una, sumakay si Crisostomo Ibarra sa bangka ni Elias na waring hindi nasisiyahan kaya kaagad na humingi ng paumanhin si Elias. Pangalawa, iginala ni Elias ang paningin at nakita niyang malayo na sila sa baybayin bago siya muling nagsalita kay Crisostomo. Sinabi ni Elias, "Ako'y sugong tagadala ng mensahe ng mga sawing palad." Pangatlo, isinalaysay ni Elias ang naging pag-uusap nila ni Kapitan Pablo. Pang-apat, tumugon si Crisostomo sa sinabi ni Elias, "Batid kong hindi kayo mga ordinaryong mamamayan. Ang isipan ninyo ay iba kumpara sa mga taong nakasalamuha ko na. Ngunit naniniwala ako na ang pagbabago ay higit na makakasama kaysa makabubuti." Panglima, hindi makapaniwala si Elias sa narinig at nagwika, "Naniniwala ba kayong kailangan gumawa ng masama bago makagawa ng mabuti? Naniniwala ako na kapag ang sakit ay malala, kailangan gamutin ng isang mahapding panlunas. Ang sakit ng bayan ay malubha, kaya't ang kaparaanang marahas ay naukol dito. Marahas ngunit kapaki-pakinabang." Pang-anim, sinagot ni Ibarra si Elias, "Isang masamang paggamot ang hindi lapatan ng lunas ang sakit na hindi sinusuri ang sanhi ng pinagmulan nito." Kasunod, binanggit din ni Elias na kahit ang mga Gwardiya Sibil ay gumagawa ng kasamaan at nanloob sa isang bahay sa Calamba,
Idiniin ni Elias na ang mga tulisan ay may kabuktutang ginawa, subalit nagdudulot din ito ng kabutihan sapagkat nagkakaroon ng takot ang mga salarin sa otoridad. Isa pang pangyayari, ipinaliwanag ni Ibarra na nais niyang tumulong kay Elias sa mabuti at maayos na paraan, hindi sa dahas ng pamamaraan katulad ng nais ng piloto. Nagpatuloy si Elias sa kanyang mga nais ipahayag. Kailangan ng pagbabago sa pamamalakad ng mga praile. Ang mga sawimpalad, sila'y humihingi ng higit na pagbabago para labanan ang pangapi ng mga alagad ng simbahan. Muling iginiit ni Ibarra na walang patutunguhan kung lalabanan ng mga tulisan ang korporasyon ng mga praile. Sinabi nito kay Elias na imbis na labanan, kinakailangang hilingin nila ang makatarungang pamamalakad ng mga praile. Naging masama ang loob ni Elias sa tugon ni Ibarra. Hindi niya inaasahan ang mga paniniwala ng binata. Ayon kay Elias, ang bayan ay sumusunod sa pandaraya at ito ay isang pamahalaan na nakapag-uutos din ng pandaraya. Muling sumagwan si Elias at nagpapasalamat kay Ibarra. Batid niyang walang patutunguhan ng kanilang pag-uusap. Sinabi nitong dapat na niyang ihatid ang binata. Bago hinatid ni Elias si Ibarra, sinabi nitong may kaunti lamang siyang pinag-aralan subalit siya isang Indio. Naniniwala pa rin si Elias na tapat ang pag-ibig ni Ibarra sa bayan at pinaalala niya ang kanyang yumaong ama na nakalibing sa lawang iyon. Muling nagwika si Ibarra tungkol sa pagbabago at nais pa nitong malaman ang pinagdaanan ni Elias tungkol sa nakaraan upang higit niya itong maunawaan. Ang wakas at buod ng Kabanata 49. Ngayon ay puntahan natin ang mga isyong nangingibabaw, isyong pampamahalaan. Sa kabanatang ito ay inilahad ni Dr. Jose P. Rizal ang mga kabuktutang nagaganap sa lipunan noong panahon ng mga Kastila, katulad ng pang-aabuso ng mga Guardia Sibil at mga praile. Ginamit ng mga praile ang kanilang kapangyarihan upang apakan ang karapatan ng mga sawimpalad. Walang hustisya at labis na pinahirapan ng mga Pilipino. Kapag nakagawa ng kasalanan ang mga Pilipino, kahit gaano man kababaw ang kasalanan, maaari itong maparusahan ng pagkakakulong o pagpatay. At ngayon ay puntahan natin ang mga gabay na tanong. Unang tanong, may pag-alinlangan ba si Crisostomo Ibarra sa pakikipagkita kay Elias sa lawa? Patunayan. Sagot, oo, dahil makikita ito sa kanyang mukha at tila napipilitan lamang na sumama kay Elias. Pangalawang tanong, ano ang hiling ng mga sawimpalad kay Crisostomo Ibarra? Sagot, hiniling nila na maging kaanib si Ibarra sa kanilang pangkat. Batid nila ang pagiging malapit ni Ibarra sa pamahalaan at maaaring may malaking tulong si Ibarra sa kanilang balak na paghihimagsik laban sa korporasyon ng mga praile. Pangatlong tanong, naniniwala ba si Crisostomo Ibarra sa pahayag ni Elias? Sagot, siya ay naniniwala, ngunit kinakailangan pa ni Ibarra ng mga patunay mula sa sariling karanasan ni Elias sa nakaraan. Pang-apat na tanong, ano ang nais mangyari ni Crisostomo Ibarra upang higit niyang mapaniwalaan ang mga adhikain ni Elias? Sagot, nais ni Crisostomo na malaman ang mga tunay at totoong nangyari sa buhay ni Elias, kung ano ang kanilang tunay na pinaglalaban at kung ano ang epekto nito sa bayan. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa Kabanata 49 ng Noli Me Tangere. Muli, huwag kalimutan i-subscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.